Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ayan mga kababayan, oh. Tikas mga kababayan. Antikas. Yan po sa ating screen ay si General Nicolas Torre III mga kababayan. Isa si General Nicolas Torre III sa mga na-promote sa seremonya ng panunumpa na pinamunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 39 o 39 na bagong promote na star rank officers ng Philippine National Police na ginanap ngayong araw, April 7, 2025 sa Ceremonial Hall ng Malacanang Palace. So yan mga kababayan, congratulations kay General Nicolas Torre III. Marami na namang DDS ang mag-iiyakan mga kababayan. Galit na galit po kasi mga DDS dito kay General Torre. Yung mga miyembro ni Kibuloy, yung mga KOJC, eto mga DDS, yung mga vloggers nila diyan sa SMNI, etong sila Bato de la Rosa. Galit na galit po kay General Torre, lalong-lalo na etong si Sara Duterte, pamilya Duterte. Galit na galit po kay General Torre. Bakit? Ito pong si General Torre ay hindi po basta-basta matitinag. Basta gagawin niya yung trabaho, wala siyang pakialam. Basta tumupad siya sa kanyang tungkulin, tumupad siya sa kanyang mandato sa konstitusyon, kahit sino pa ang humarang, kahit harangin pa siya ng kanyang reliyon, kahit sino pang pumigil sa kanya, ang importante sa kanya ay maipatupad ang batas, mga kababayan. Ayan po, grabe tikas. Ayan panoorin natin itong nangyari po dyan sa Malacanang nang humarap siya kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ayan. Tikas. Proud na proud yung kanyang pamilya. Ayan Grabe na to. Ayan. Thank you. Ayan po yung yung mga Nicolas, parangal mga kababayan na deserve mga kababayan, deserve ni General Torre. Doon sa paghuli lang kay Kibuloy mga kababayan, sobra-sobra yung dinanas siyang batikos, pambabastos, dinuduraan sila, tinatapunan ng ebak. Tapos kung ano-anong pagbumura, inabot nila dun sa mga reliyosong tao sa KOJC. Mga reliyoso yun, pero grabe ang mga mura, batikos na inabot ni General Torre na ang ginagawa lang naman ay nagpapatupad ng batas. Siya po ang nag-serve ng warrant of arrest kay Kibuloy. Kaya galit na galit po ang mga KOJC. Tapos ito naman, umalis siya sa Davao, nilagay po siya hepe ng CIDG. Tapos ito mabigat ang kanyang tungkuling iniatang sa kanya. Ang ang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Favorite niyo si General Torre Ay mga kababayan, kasi nakakabilib dito. Pinapatupad niya lang yung kanyang tungkulin. Hindi naman ito kikilos kung hindi ito mandato sa kanya ng konstitusyon. Hindi katulad ng iba, pagkakampi, wala na. Hindi na makakilos. Kahit masama ang ginagawa, kahit may kaso, kahit may mga complaint, kinakampihan pa rin ng ibang mga tulonges dyan. Yung mga galit kay Torre. Hinuli si Kibuloy. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isinakay sa eroplano. Tapos yan, na-promote. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, yung ginagawa niya tama. Kasi kung mali ang ginagawa niya, dapat malaman ito ni Amy Marcos. Sampal to kay Amy Marcos, mga kababayan Kasi pinagpipilitan nila na mali ang ginawa ni General Torre. Palpak si General Torre. Mali ang ginawa ng PNP. Ayun sinasabi nila dyan sa hearing. Diba? Yun sinasabi ni Bato, ni Bongo, ng mga Duterte, ng mga DD shit dyan, yung mga vloggers. Mali ang ginawa ng PNP, mali ang ginawa ni General Torre.
ito, sampal sa inyo. Mali pala. Ito, pinromote ni Presidente Marcos. Mali eh. Mali yung ginawa eh. Kaya na-promote. So, ano ngayon masasabi ninyo? Nagagalit kayo dahil mali, pero bakit na-promote? Ibig sabihin lang, tama ang ginawa. Tinatawanan lang kayo ni General Torre. Ay no, tigas oh. Tigas. Sige, batikos pa, batikos. Batikusin niyo pa ako basta akong gagawin kong trabaho ko. Sabi nga niya kay Bato, bato ka lang, Torre ako. Oh. Galit na siguro si Bato. Kasi Amy Marcos, wala talagang iniinis tayo ng mga to ah. Sinasabi ko, mali ang ginawa ni Torre. Tapos, ang ginawa, na-promote. Sampal! Kay Amy Marcos, sampal! Kaya Bato de la Rosa, sampal sa mga Duterte. Ay ang pagkakapromote kay General Torre III. Diba? Pero ninyo, sinasabi nyo mali. Palpak yung pagkakahuli. Pero na-promote. So, ibig sabihin lang yan, etong si General Torre talaga ay tapat sa kanyang tungkulin bilang isang opisyalis ng kapulisan. At na-promote, kaya ngayong na-promote, patay ka, Bato de la Rosa. Susunod ka na sa listahan ng aarestuhin ni General Torre. Abang-abang na, pati ikaw, Albayalde. Handa-handa mo na yung bayag mo. Albayalde. Pati ikaw, Bato de la Rosa. Magwig ka na. Sigurado, isusunod na kayo ni Nicolas Torre. Tignan niyo naman yung forma, astig oh. Tikas oh. Dati nung naaalala ko nung hinuli si Kibuloy, walang ligo-ligo to eh. Walang toothbrush. Sabi nga niya, baho na hininga ko. Ini-interview siya eh. Baho na hininga ko. Wala na akong toothbrush. Ilang araw sila doon. Halos ganun. Walang pahinga. Ayan po ang kapalit ng pinagdaanan niya ron. Siguro naman nag-toothbrush na to. Tapos puting-puti ang kanyang uniforme. Hindi katulad ng uniforme niya nung inuli niya si Kibuloy. Grabe Grabe talagang dugyot na. Paano ba naman talagang pawisan. Ang daming humaharang sa kanila. Mga kay OJC. Ay ngayon, tiga-forma. Hindi natin na alam kung anong promotion pero tinaas siya. Ilang star na ba si General Torre? So basta nadagdagan ng star. Hindi po star margarine. Tinagdagan po siya ng panibagong botones, mga kababayan, dito po sa balikat. Kaya congratulations kay General Torre. Idol! Tuwan-tuwa na naman yung mga BMT Natics na ito, lalong-lalo na dun sa dalawang nagkaka-crush kay Nicolas Torre. Etong si Ma'am sino ba yung dalawa? Mayroong nag-ano rito, mayroon akong subscriber na nagdanasa dito. Si Ma'am Lourdes, si Doris ata. Nako, ang dami na namang mag-aagaw, maglalaway-laway na naman kay General Torre na ating mga subscribers. Well yun mga kababayan congratulations muli kay General Nicolas Torre III sa kanyang pagkaka-promote. Deserve naman talaga ma-promote dahil ginagawa niya yung kanyang trabaho kahit pa sino humarang sa kanya, kahit senador pa, kahit yung kanyang reliyon, hinadlangan siya, pero sabi niya, hindi ko pwedeng talikuran ang aking mandato sa bayan, hindi ko pwedeng talikuran ang sinumpaan kong tungkulin sa konstitusyon, hindi ko pwedeng talikuran ang aking bayan. Kaya salute kay General Torre. Congratulations po sa iyo at sa iyong pamilya. At ito, update ko lang kayo yung mga naloko po ni Harry Roque sa ni Maharlika at ng mga ibang DDS na sinabing lumabas kayo at sumigaw at ipaglaban ang karapatan ni Duterte nung birthday niya, batiin nyo, happy na birthday pa. Ayan, happy na, kulong pa. Ito, 17
na OFW sa Qatar na nabudol ni Harry Roque. Nakalaya na po sa pamamagitan po ng pagtulong ng gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos. Ayan, hindi po sila pinalaya dahil kay Harry Roque, iniwanan nga po sila, pinabayaan sila ng mga tulongis na nanloko sa kanila na lumabas. Ang tumulong po ay ang ating gobyerno. Nakipagpulong po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Qatari Ambassador Al Homidi at sinabi nitong pinalaya na ang 17 na inaresto sa Qatar at dinismiss na rin ang kaso laban sa kanila. Ayan. Rally pa more. Pabudol pa more. Naniniwala kasi kayo niya kina Harry Roque na mahalo ka sa mga DDS eh. Magaling lang yan kapag yan, nanawagan sila pero pag nagipit na kayo, wala na kayo maaasahan tulong sa mga yan. Tingnan nyo. O gobyerno pa tumulong. Tapos sasabihin nila, hindi raw kumikilos ang gobyerno. Mga ugok talaga itong mga DDS na to. Alright, at paalala ko lang, ngayong darating na eleksyon sa Mayo, dyan po sa lungsod ng Maynila, Mayor Hani Lacuna po tayo. Sa Pasig, Mayor Vico Soto. Sa Caloocan, Mayor Trillanes. Yan po ang tatlo natin pambato sa tatlong lungsod. Yan po sa Metro Manila. At ayan po ang pinaka-pet malu, mga kababayan. Si Vico Soto, ang lumabas ayon sa sa survey, ang pinakamagaling na mayor. Sinundan po ni Belmonte. At pangatlo po, si Mayor Hani Lacuna. Kaya ang ilagay nyo po ay yung matitino at yung talaga naglilingkod para po sa kanilang mga lungsod. Kaya wag po kayo magpapabudol sa mga nagpapapogi lang, wag kayo magpapabudol sa puro paninira lang, wag po kayong papayag na we will make Manila utang again. Wag po yun. Wag po kayo papayag na we will make Manila utang again. Wag na po. Please lang, hirap magbayad ng utang. Kaya doon po kayo sa tunay at totoo. Yan po si Mayor Hani Lacuna Yulsermo at buong ticket ng Asenso Manileño. Okay, ayan. Congratulations kay Nicolas Torre III. Congratulations po sa inyo sa panibagong increase ng sweldo. Increase ba ng sweldo? Kasama na yun, di ba? Pag ikaw nataas ang ranggo, automatic, tataas din ang sweldo. Kaya, bikini men. Bikini men. Hindi po natin personal kilala si General Torre. Pero hindi naman na kailangan yun eh. Hindi natin siya pinopromote dahil kilala natin, hindi natin siya pinapalakpakan dahil kakilala, personal. Hindi ko nga kilala yan eh. Pero believe lang ako talaga sa mga pinagagawa niya. Sa mga pagtupad niya sa kanyang tungkulin bilang isang pulis. Na ang tungkulin ay to serve and to protect. Yan po. Okay? So ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.